quality ng chicken feet namin, pang restaurant talaga yun. Restaurant-style chicken feet sa halagang 20 pesos, sila lang daw ang mayroon yan. Ano sarap? Masarap, masarap. Masarap nga. Adidas ang karaniwang tawag sa chicken feet. Kadalasang inaadobo o iniihaw. Sa mga Chinese restaurant naman, patok ang Chinese-style chicken feet. Pero hindi biro ang presyo nito na umaabot ng ₱100 para sa iilang piraso. Kaya para sa mga walang budget, sagot na raw tayo ni Ronaldo. 2008 nang magsimula siya maglako ng siomai at chicken feet sa Maynila. Kailangan maghanap buhay, extra income para makatulong sa pamilya. Yun yung una kong tinry, yung siomai at yung chicken feet. Dati siya nagtrabaho sa isang Chinese restaurant kung saan niya nakilala ang kaibigang dim sum master na nagturo sa kanya ng recipe ng chicken feet. Yung lagi yung pulutan namin, natutunan ko, binigay niya talaga sa akin yung recipe. So, thank you very much sa kanya. Matyagang iniikot ni Ronaldo ang kamay nilaan para ipakilala ang Chinese-style chicken feet. Nung tinitinda ko sa kalsada, parang ano yan? Anong klaseng luto yan? Gano'n. Paliwanag mo sa na maayos na ito, special to. Hindi to basta-basta chicken feet na adobo lang. Kasi yung tayo mga Pinoy, ang alam natin. Pero yung nakakain sa mga Chinese restaurant namang iba, nagugulat din. Bakit may tinda akong ganito sa kalsada? Ako lang daw meron, parang yan. Ang masarap ng tinda, sinamahan ng malupitang boka na nagbunga naman ng palaking kita. Ang 800 pesos na puhunan, nabawi raw agad ni Ronaldo sa loob ng 2 araw. Mahirap yung laban ng sa kalsada eh. Pag umulan, walang benta. Pag bisa clearing, operation, bawal, no, zero vendor. Ibig sabihin, yung araw na yun, no income. Pero ang manok natin hindi basta-basta sumuko. Inilaban ng paglalako hanggang ang isang cart naging 2 na. At halos kada taon nakapagpundar pa ng paisa-isang cart si Ronaldo na umabot na ngayon sa 9. Nakatulong kami sa marami naming kamag-anak, mga pamangkin, kapatid. Kinuha namin vendor, kinuha namin taga-balot ng siomai. Isa si Tatay Edgar sa mga natutulungan ngayon ng mag-asawang Ronaldo at Irma. Nagsisimulang magtinda si Tatay Edgar ng alas 9 ng umaga. Sa umaga, dyan ako sa may tourist. Sa hapon po, ma'am, doon ako sa may likod lang ng 999. Araw-araw naman na ubos ang paninda ko. Minsan kinukulang pa, nagpapadeliver pa ako. Mga kaputrip at kakay, naalala nyo ba ang nag-trending na chicken feet dito sa may Divisoria? Ang kasikatan ng kanilang chicken feet natawag ang pansin ng mga food vlogger. Panalo to, try nyo. Ang sikreto ng binabalik-balikan Chinese-style chicken feet ni na Ronaldo at Irma, nasa mabusising paraan daw ng pagluluto nito. Lilinising maigi ang mga paa ng manok. Puputulin ang mga kuko at tatanggalin ang mga kalyo. Saka ilang ulit na huhugasan. Ipiprito sa kumukulong mantika ng 10 minuto ang magkabilang bahagi ng mga paa ng manok. Pagkahango, isasalang naman sa pressure cooker sa loob ng 40 minutes. Itabi ang pinagpakulo ang tubig dahil gagamitin din ito sa paggawa ng sauce. Sa isang kawali, ilagay ang achuete oil, bawang, secret sauce, oyster sauce, hoisin sauce, asukal, saka ihahalo ang chicken broth. Kapag kumukulo na, pwede nang ilagay ang kasaba starch na magpapalapot ng sauce. Halu-haluin ng ilang minuto hanggang lumapot. Kapag achieve na ang gustong lapot at lasa, pwede nang lantakan. Masarap siya, lalo na yung sauce masarap. Smoky siya. Ang lambot ng laman niya, humihiwalay sa buto. Papasa naman kaya ito kina Shaira at Anjo? Ano sarap? Masarap, masarap. Masarap nga. Chinese? Ay, oo nga. Medyo may pagka-sweet. Usually sa Chinese, ano to eh, Parang restaurant. peking lang. Pero mahal to. Luto. Sa palengke, madali maubos ang mga ang Ayun. chicken feet. Kasi maraming collagen. Bagay to sa may mga gout, may mga Gout. arthritis. Pero ano, pasado ba? Basado, Sarap, basado. mami, so- First time ko kumain ng paa.
Ang espesyal na chicken feet recipe ni Ronaldo, mas lalo raw sumasarap habang tumatagal. Kung dati ay 5 kilo lang ng chicken feet ang iniluluto nila sa isang araw, ngayon umaabot na ng 20 kilos ang napauubos nila. Bukod sa chicken feet, mayroon din silang iba't ibang klase ng siomai tulad ng Japanese, pork, at pork and mushroom. Gumagawa na rin sila ng homemade embutido at panghimagas na butchi with ube filling. Ang 800 pesos na puhunan noon, kumikita na ngayon ng 6 digits kada buwan. Umaabot na rin sa 15 ang staff nila na halos puro kamag-anak at kaibigan. Nakapag-aral yung mga anak namin, number 1 yun. May bayad sa kuryente, sa bahay, sa tubig, lahat. May hinulugan kami bahay, may hinulugan kami sa sasakyan. Mula sa carts, plano na rin nila mag-open for franchise. At may option pa ang franchisees kung cart o kiosk ang kukunin. Ang dating isang kahig, isang tuka, sing-ingay na ng tilaok ng manok ang tagumpay sa negosyo. Basta laban lang sa buhay, yung mga gusto magnegosyo, may awa ang Diyos. Ang negosyong umaarangkada sa kalsada, naging daan tungo sa tagumpay at pag-asenso.